that day will come. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. I hope that blessed hope will stay in our hearts. So, bago po natin tuloy, I invite you to pray with me po. Let's pray. Father in heaven, maraming salamat po sa pag-send ng inyong comfort sa bawat isa sa amin, lalo na po sa pamilya ng aming kapatid. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ang comfort na ito ay manggagaling mismo sa inyo, sa mga binitawan niyong salita, sa mga nakasulat sa Biblia. At nawa ang comfort na ito, Panginoon, ay amin din maibahagi sa iba pang mga taong nagdaranas ng pagdurusa at kalumbayan. Panginoon, maraming salamat dahil ngayong gabi, kami ay iniimbitahan mo na mamahinga sa inyong presensya. At sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, nawa ay mas makilala namin ang higit ang aming Panginoon at madama ang kanyang higit na pagmamahal sa mga makakasalanang kagaya namin. Maraming salamat sa pagdinig ng aming dalangin. Ito ay aming pinagkakatiwala sa aming Panginoong Jesus. Amen. Again po, good evening. Good evening. So, ako po ay kaibigan ni Brother Harold at kanina po tanghalian, habang kami nananghalian ay inibitahan niya po ako makapagbahagi ng salita ng Panginoon o ng mensahe ngayong gabi. Aking pong mensahe ay magsisimula sa libro ng Genesis, the first book of the Bible. And we know that Genesis chapter 1 and 2, yung pong mga verses at chapters na yon ay ang panimula ng buhay sa mundong ito. Genesis 1:1 to 5 is the first day. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, "Let there be light." And there was light. And then God divided the light from the darkness, and He called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. Genesis 1:1 to 5, ang pagsilang sa mundong ito. Kagaya po natin, tayo isinilang sa mundong ito. Nakakita tayo ng liwanag, ating ibinuka ang ating mga labi at narinig ng mga tao sa paligid natin at nakasaksi sa kapanganakan natin. Ang una nating iyak, ang unang tono na lumabas sa ating pagkatao. Ganun din po ang libro ng Genesis. It started with the birth of our earth. Ang libro po ng Genesis ay may 50 chapters. Ilang chapters po? 50. Napakahaba. Pero nagsimula po sa kwento ng pagsilang sa mundo ito. Alam niyo po ba ang kwento sa Genesis chapter 50? Ito po ay kamatayan ni Joseph. The last story in the book of Genesis is about Joseph. Ang kanyang pamumuno sa Egypt, ang kanyang kagalingan sa kanyang pamumuno sa Egypto, at kung paano maraming nailigtas dahil sa kanyang kahusayan sa pagmamanage ng kanyang mga naipong pagkain para hindi magutom ang mga taga-Egypto, ang kanyang mga mahal sa buhay, at ang mga karatig na bansa ng Egypto. Pero nagtapos ang libro ng Genesis sa kamatayan ni Jose. Nag-umpisa sa pagsilang sa mundong ito at natapos sa kwento ng kamatayan. Para pong buhay ng tao, hindi po ba? At sa pagitan ng 50 chapters na ito, napakaraming nangyari. At sa ating buhay, sa pag-umpisa ng tayo pinanganak, at sa pagtatapos ng tayo mawalan ng hininga, marami din nangyayari sa pagitan. I don't know how old you are. Ilang taon na po si Sir? 54. From 0 to 54, simula ng kanyang day 1 dito sa mundong ito hanggang sa ika-54th birthday niya, napakarami sa palitan. Parang sa libro din po ng Genesis. At si Jose po ay namatay sa Egypto. Akin pong babasahin niya, namatay po siya sa Egypt, pero ito po ang kanyang binitawang salita. Genesis chapter 50 verse 24. Ito po ay mamamatay na si Jose. And Joseph said to his brothers, "I die, and God will surely visit you, and bring you out of this land and to the land which He swore to Abraham, to Isaac, and Jacob." Mamamatay ako, aking mga kapatid. Ngunit ang pangako ng Panginoon na binitawan niya sa ating mga pinunuluan
kay Jacob, ay kanyang tutuparin sa inyo. Verse 25, and Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from thence. Namatay si Jose sa Egypto. Pero alam niya, hindi siya mananatili sa Egypto. Sa paglisan nila sa Egypt, papunta sa lupaing ipinangako sa kanila ng Panginoon, doon siya ililipat ng libingan. At ito po ay nangyari. After ng ng Genesis chapter 50 ay ang libro ng Exodus, kung saan nandito ang kwento ng Israel, kung paano sila iniligtas ni Moses sa kanilang pagkakabilanggo at pagkakabihan sa Egypto ng 400 years. At ito po ang sinabi sa Exodus 13 verse 19. And Moses took the bones of Joseph with him. Sa kanilang paglisan sa Egypto, dinala ni Moses ang mga labi ni Jose. Ito po ay nangangahulugan, hindi tayo habang buhay nandito sa mundong ito. Dahil darating ang panahon, pagdating muli ng Panginoon, tayo po ay ililipat sa Kanaan. Kagaya ng pagkuha ni Moses sa mga buto, sa mga labi ni Jose, they straightly swore to the children of Israel, saying, God will surely visit you. God will surely visit us again for the second time. Sa ikalawang pagdating ng Panginoon, tayo man ay mamamatay dito sa mundong ito, sa Egyptong ito, sa mundong punong-puno ng kasalanan, sa mundong kagaya ng Egypto ay maraming bihag sa kasalanan, mawawala man tayo ng hininga, ang ating Moses, ang ating Panginoon na nasa langit, ay babalik muli para kunin ang ating mga labi, lagyan ulit tayo ng laman at ng hininga, at tayo ay iuuwi sa langit na kanyang hinahan. Hindi po ba magandang pangako ito? Na si Jose, he is faithful, but he died in Egypt, was buried in Egypt, but the promise came, you will be transferred to him. Sa atin din po, even when we are faithful, even if we say we have given our all to the Lord in the service of the Master. I heard si brother po, ang ating kapatid, ay naging head elder for many years. Tama po ba? At ito po ay nailipat din po sa inyo ang katungkulan. Brother has been faithfully serving the Lord, and even though he's faithful, siya din po ay nakaranas ng kamatayan. Ngunit ang pangako ng Panginoon, kagaya kay Jose, darating muli ang Panginoon at kasama natin siya sa langit. Why? Because meron pong pangako ang Panginoon sa libro ng Deuteronomy. Akin pong babasahin sa Tagalog. Deuteronomy chapter 33 verse 27. Deuteronomy 33:27. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan. Sino daw po ang ating dakong tahanan? Ang walang hanggang Diyos. The eternal God is our refuge. At sa ibabay ang walang hanggang mga bisig. Underneath you, sa ilalim mo, ay ang everlasting arms. Ano sa Tagalog? Ang walang hanggang bisig. Tingnan niyo po, i-imagine niyo po yung sarili niyo. Ikaw ay nakahimlay o natutulog o nagpapahinga sa walang hanggang bisig ng Panginoon ngayon. Ano man ang inyong pinagdaraanan, nadulumbay ang ating mga diwa, marami tayong pagsubok na pinagdaraanan, pero ang pangakong ito sa Deuteronomy 33:27, underneath you is the everlasting arms. Sa ilalim niyo po, sa mga kaanak ng ating mga kapatid, do not worry. Underneath you, karga-karga tayo ng Panginoon, the everlasting arms. And that arms are not weak. Those arms are very strong to carry you wherever you are. To carry you even up until heaven. Ito po ay magbabahagi pa ng 4 na kwento sa Biblia na nagpapatunay na ang Panginoon ay merong walang hanggang bisig na kumakarga sa iyo. Ang una po ay ang lalaki sa Bethesda sa Juan 5. John chapter 5. Merong isang lalaking hindi na makalakad. Alam niyo po ba kung ilang taon na siyang hindi makalakad?
38 years. Nandun lang siya, katabi siya ng isang swimming pool. At ang usap-usapan sa kanilang lugar sa Bethesda ay kapag ang mga anghel ay dumapo doon sa tubig na yun, at ang tubig na yun ay nagkaroon ng alon, kung sinong mauunang pupunta doon ay makakatamo ng kagalingan. Ang ating kapatid na 38 years nang naghihintay sa Bethesda, naghihintay na mauna siya. May pagkakataon bang mauna siya, hindi siya nakakalakad? Hindi siya makakatakbo, kahit makalakad, hindi niya kaya. 38 years, he doesn't know when he is dying. Hindi niya po alam kung kailan siya mamamatay. Ngunit pumunta ang Panginoon after 38 years ng pagdurusa. Tinanong ng Panginoon, do you want to be whole? Gusto mo bang mabuo? Anong sagot ng lalaki? Hindi oo o hindi. Ang sagot ng lalaki, wala kasing nagbubuhat sa akin papunta dun sa swimming pool eh. So, hindi ako gumagaling-galing. Yun ba ang sagot sa tanong ng Panginoon? Ang tanong ng Panginoon, do you want to be whole? Gusto mo ba ulit gumaling at mabuo? Imagine, you cannot walk, baldado ka, you're crippled, ilalagay ka sa swimming pool, hindi ba't malulunod ka doon? Yun ang ninanais natin bilang mga tao. We are offering suicidal prayers at times. Lord, do this to me. At nakikita na ng Panginoon ang iyong hinaharap at sinasabi niya, hindi ito maganda para sa iyo. Just answer my question. Do you want to be whole? God said, you're whole. Gumaling after 38 years. Hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. He doesn't have an idea or he doesn't know when he is dying. But underneath him is the everlasting arms of Jehovah. Sa ilalim niya ay bisig na kumarga sa kanya sa loob ng 38 taon. Karga-karga siya ng Panginoon sa bisig niya at ito'y pinagpatuloy ng Panginoon kahit nagugulan siya. Because underneath him is the everlasting arms. Karga-karga siya ng Panginoon. Ang susunod mong kwento ay tungkol kay Maria Magdalena. Kung ang baldado sa Bethesda ay hindi niya alam kung kailan siya mamamatay dahil 38 taon na siya doon. Si Maria Magdalena, she thought and she expected na mamamatay na siya. Why? Nahuli siya, caught in an adulterous act. At ang parusa sa adulterous act, stoned to death. So, nung dinala na siya sa templo at ipinresent yung kanyang kaso na ito ay nahuling babaeng ito na binibenta ang kanyang sarili at may kasiping na lalaki, ang tanging parusa na pwede sa kanya ay batuhin hanggang siya ay mamatay. She was expecting and she was thinking that she's gonna die that day. But Jesus came. And Jesus told the many people there, holding stones, kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala ay pwedeng batuhin ang babae. You will cast a stone at her. Kung sino lang yung qualified na magbato ng batong yun, hindi niya ginawa. Si Jesus. At anong sinabi niya sa babae? Go and sin no. Sa pagkakataong yun, si Maria Magdalena, kahit gaano ilang beses siya nadapa, 7 beses man siya nadapa, perfection, napakadaming beses niya nadapa sa buhay, ilang beses na siya nawasak sa buhay dahil hindi siya makontento sa isang relasyon lamang. Ang dami niyang nakasalamuhang lalaki sa buhay niya. But that day, she experienced ang pagkarga ng Panginoon sa kanya. Underneath her is the everlasting arms. She was expecting and she was thinking na mamamatay. Pangatlong tauhan sa Biblia, yung magnanakaw sa krus kasama ni Jesus. Alam niya na mamamatay na siya. Yung sa Bethesda, hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Si Maria Magdalena, nag-expect siya na mamamatay na siya at iniisip niya dahil sa pagkakamaling nahuli siya. Pero yung thief on the cross, he knows that he's dying. Alam niya that that day, mamamatay na siya.
But an encounter with Jesus changed everything. I tell you, today, you will be with me in paradise. Why? Because starting that day, he experienced kahit napakakonting minuto na lang ang nalalagay niya sa mundong ito dahil mamamatay siya dun sa krus. Naramdaman niya na bit-bit siya ng bisig, walang hanggang bisig ng ating Panginoon. Karga-karga siya. Meron tayong mga taong hindi alam kailan mamamatay, ine-expect na mamamatay. Taong alam niya na mamamatay na siya at ang pang-apat na taongan sa Biblia ay si Lazarus. Patay na mismo siya. Lazarus was already dead, John chapter 11. Nagsumamo ang kanyang dalawang kapatid ni si Maria at si Martha. At ang Panginoong Jesus ay late according sa kanilang schedule. Pero sabi ng Panginoon, Lazarus, come forth. Kahit patay na si Lazarus, Lazarus experienced Jesus' everlasting arms beneath him. So friends, where are you doon sa apat na yun? You don't know when you're dying. You're expecting that you're dying, you will die, or you're thinking that you will die. You know that you're dying, or you're actually dead. I believe doon sa apat na yun, sa categories ng apat na yun, may isa na meron sa atin. Pero sa apat na yun, na iba-ibang pagkakataon at iba-ibang senaryo sa Biblia, isang katotohanan ang mensahe nila, which is Deuteronomy chapter 33 verse 27. Tahanan natin ang ating Panginoon at sa Kanya isig tayo mga inaalagaan niya. He is carrying us. Binubuhat niya tayo sa Kanyang everlasting arms. I would like to read this beautiful quotation written by Ellen White. In the Word, sa sinasulat ng Panginoon, God spoke of as the everlasting God with the everlasting arms. This name, yung everlasting, ang pangalan daw na yun, this name embraces past, present, and future. Sa nakaraan mo, binuhat ka ng Panginoon. Sa present time na to, kung ano man ang nararamdaman mo at pinagdaraanan mo, binubuhat ka ng Panginoon. And even in the future, God will still carry you. Even if you're already dead, God will wake you up, carry you in His everlasting arms, going to the home that He is preparing for you. Hindi po ba't napakagandang pangako? Amen. Hindi po ba't nakakapawi ng pagkalumbay at nagbibigay sa atin ng pag-asa at comfort? This name, yung everlasting arms and everlasting God, it embraces past, present, and future. So mga kapatid, I hope that in whatever state you are in dun sa apat na yun, you will know na yung apat na yun, hindi alam kung kailan mamamatay, akala mamamatay, alam na mamamatay, at actually patay na, lahat yun ay binitbit ng Panginoon sa kanyang walang hanggang isip. Underneath Him is the everlasting. Hindi pa po doon tapos. Ano po yung sinabi sa Psalm 91? Ito nire-recite natin na maraming bata ang memorize daw. Psalm 91 verse 4. Diba? Verse 1 begins with, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress. Pero sabi po sa verse 4, He will cover you with His feathers. Kumbaga parang may pakpak ang Panginoon that He will cover you to protect you. Ito pa po ang sinabi. And under you, under His wings pala, under His wings, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikay magtitiwala. Imagine that, friends. Kanina sinabi sa Deuteronomy, sa bisig ng Panginoon, ikaw ay magpapahinga at yung pakpak niya ay magko-cover sa'yo. Imagine, balot na balot ka ng Panginoon. Karga-karga ka niya, tinakpan ka pa niya ng kanyang mga pakpak. And so, kung anumang mga pain yung nararanasan natin ngayon, mas nauuna pala siyang nasasaktan kasi siya yung nagkakarga at nagtatakip sa atin para protection na tayo.
so our pain is just but a little bit to what God is experiencing every time we go through problems. Dahil siya yung first line of defense natin. Para pong sa ating katawan, what's our first line of defense? The skin. Right? Para protektahan kung ano yung mga cells sa loob natin at kung pumasok man yung bacteria or virus na yan, something will protect us even the white blood cells are cold to rescue. So mga kapatid, whatever virus we have in our lives, ito man po ay problemang pinansyal, problemang emosyonal, mental health, ng mga pagsubok o pagsubok na nawalan tayo ng mahal sa buhay, tandaan po natin, meron tayong first line of defense, the everlasting arms, and we are under His wings. Sa akin pong pagtatapos, ako po ay may kwento. Meron pong isang faithful na babae na na-diagnose na siya ay may cancer at meron na siyang 3 buwan na lamang para mabuhay. And so knowing that, nagkaroon siya ng peace because she knows na God is her everlasting arms, and under God's wings, she will trust. Alam niya na protected siya ng Panginoon. And so merong solid peace sa kanyang puso. At imbis na pumunta siya sa attorney para i-ano yung kanyang mga ari-arian, ipamahahi, pumunta siya sa kanyang pastor. Sinabi niya, ito ang gusto kong kantahin habang ako'y nakaburol. Ito yung gusto kong mga mensaheng maibigay sa mga manonood. Pero higit sa lahat, pastor, gusto ko po, habang ako'y nakahimlay sa aking casket, ay ang aking kanang kamay ay may hawak-hawak na tinidor. Nagtanong ang pastor, pwede natin gawin yung kanta, yung mga mensahe, pero bakit kailangan may hawak ka pang tinidor? Pastor, kasi po tuwing tayo sisimba, pag potluck, maraming nagmamadali. Pagkahain ng main meal o pagkasantok natin ng ulam at kanin, nagmamadali tayong kumain. Di natin alam yung mga nagluluto sa kusina sa iglesia ay sisigaw. Hawakan niyo pa ang inyong tinidor dahil ilalabas na ang panghimagas, ang graham, ang cake, kung ano mang matamis na yan, para pagsalu-saluhan na natin. The best is yet to come. And so sabi ng babae, gusto ko kapag hawak-hawak ko ang tinidor, habang ako'y nakahimlay, nagtatanong ang mga tao, bakit may tinidor? Isa lang ang sasabihin mo, pastor, the best is yet to come. That's not the end, mga kapatid. Hold on to your fort. Dahil ang dessert natin, ang matamis na panghimagas natin sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon Jesus ay nalalapit na. We're experiencing main meal. May papakit na ulam, may malasang ulam, may napakaalam na experience na inuulam tayo ngayon. May malungkot na ulam, pero sabi ng Panginoon, hold on to your fork. Kutsara nga yun, meron tayo dyan po, di ba? Hold on to your spoon. Kakainin na natin yung matamis na sandali when Jesus comes. The best is yet to come. Can you say that? The best is yet to come. So friends, the main meal is not the end of everything. Our death here on earth is not the end of everything. Kagaya ni Jose, marahil ay meron din siyang spiritual fork and spoon. Kaya siya nadala sa Kanaan dahil alam niya, sa Egypt, the best is still yet to come. So friends, sino po sa inyo gustong humawak ng tinidor? At every time nakakain kayo, pag nakita nyo ang tinidor na yan, malungkot ka man, the best is yet to come. Sino po gustong maranasan yun? Amen. Let's pray. Father in heaven, maraming salamat po sa comfort na naibigay ng inyong salita. Sa kwento ni Jose, sa kwento ng isang lalaki hindi makalakad sa Bethesda, sa kwento ni Maria Magdalena, sa kwento ni Lazarus, sa kwento ng thief on the cross, lahat ng ito ay nagpatunay that underneath us is the everlasting arms. Karga-karga kami ng aming Panginoon, and under His wings, we can trust Him. Kami po ay nababalot, we are enveloped and embraced with your presence, your love, na hindi lumilisan sa amin. Panginoon, maraming salamat because you are our first line of defense. And with that, dear Lord, whatever we are experiencing here on earth,
a lot of loss of a loved one, loss of money, loss of financial stability, loss of a lot of things. And yet, dear Lord, ito po ay mensahe sa amin na walang panghabang buhay sa mundong ito. At ang forever namin ay nasa Kristo. So, Lord, help us to hold on to our hope and wait for the sweetest dessert because the best is yet to come. In Jesus' name, we thank you and we pray. Amen. God bless you, Mama.